Si Shana Mercadeja sa isang flight attendant na may pangarap na malibot ang mundo. Nasangkot siya sa isang hindi inaasahang pangyayari nang magkamali si Yoshi Del Fiero na isang sikat na CEO at modelo dahil siya ang napropose nito sa airport. Dahil sa nangyari, napilitan si Shana na magpanggap na fiancé nito matapos niyang mag-yes sa proposal. Sa kabila ng kanilang pagpapanggap, tunay na nagkalapit ang kanilang mga puso at nahulog na ng tuluyan kay Shana ang binata. Muli itong nag-propose sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para sa publicity kundi dahil sa tunay na pagmamahal. Tatanggapin kaya siya ni Shana sa pangalawang pagkakataon? Handa na ba silang harapin ang kanilang kinabukasan ng magkasama at totoo sa isa't isa? Si Yoshi Del Fiero ay isang CEO at sikat na modelo ng kaniyang sariling kumpanya na nagbebenta ng high-end fashion apparel, mga accessories at lifestyle products. Dahil sa kaniyang taglay na karisma, kaakit-akit na itsura at stylish na imahe, mabilis siyang naging tanyag hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Ang kaniyang kakaibang charm at kakayahang magdala ng iba't ibang fashion styles ay nagbigay sa kanya ng malaking atensyon mula sa media at publiko. Sa kabila ng kaniyang pagiging busy bilang isang CEO, aktibo rin si Yoshi sa mundo ng fashion modeling. Nakikita siya sa mga cover ng mga prestihiyosong magazine at nai-invite sa mga high-profile fashion shows sa iba't ibang panig ng mundo. Sa mga event na ito, nakilala niyang isang equally popular at maganda ring modelo na si Britney. Si Britney ay kilala rin sa kaniyang karisma at natatangi na galing sa pagmamodelo. Naging madali para sa kanilang dalawa na maging magkaibigan at magkasundo dahil pareho sila ng tinatahak na landas. Ngunit sa kabila ng kasikatang nakamta nila, pareho silang hindi na kontento. Sila ay parehong nag-aasam ng mas mataas na antas ng tagumpay at higit pang pagkilala sa kani-kanilang larangan. Sa bawat pagdalo nila sa mga fashion show, nagiging highlight ng event ang kanilang presence. Nagiging sentro ng mga usapan ang kanilang mga damit at style. Maliban doon, ang kanilang kahanga-hangang chemistry ang mas pinag-uusapan ng mga tao, lalong-lalo na ng kanilang mga taga-suporta. Kaya naman isang gabi, habang nagpapahinga si Yoshi sa kanyang marangyang condo unit sa Maynila, nagring ang kanyang phone. Agad niyang kinuha ito at nakita ang pangalan ni Britney sa screen. Sinagot niya kagad ito at nagkaroon sila ng masayang kamustahan. "Hey, Yoshi! Kumusta ka na?" Bati ni Britney sa salitang Ingles. Siya ngayon ay nasa New York. "Britney, ayos naman ako dito. Busy pa rin sa trabaho at mga proyekto, gaya ng dati. Ikaw, kumusta dyan sa New York?" Sagot ni Yoshi habang humihigop ng kape. "Grabe, sobrang hectic din dito. Pero alam mo na, I live for this kind of excitement. Kagagaling ko lang sa isang fashion show at sobrang successful niya." Kwento ni Britney na puno ng energy. "Wow, congrats. Alam ko naman palaging successful ang mga shows mo. Hindi na rin ako magtataka kung ikaw ang pinaka-highlight ng event." Biro ni Yoshi na may halong paghanga. "Nako, bolero ka talaga. Pero salamat ha. Anyway, kaya ako tumawag. Gusto kong sabihin sa'yo na uuwi ako sa Pilipinas next week." Pagbabalita ni Britney. "Talaga? That's a good news. Pero bakit parang biglaan yata? Para saan ba?" Tanong ni Yoshi. Medyo na-excite sa balita. Para saan pa nga ba? Fashion photoshoot at endorsements. Pero syempre, plano ko na rin mag-relax at mag-enjoy habang nandyan ako. First time kong makarating dyan sa Philippines kaya gusto ko maging memorable ang first trip ko dyan. Paliwanag ni Britney. "Nako, tamang-tama. Magkita tayo Matagal na tayong hindi nagkakabanding. For sure. Matutuwa niya ng mga fans natin." Ani Yoshi. "Oo naman, sure na sure yan. Pero may naisip ako, Yoshi." Seryosong tugon ni Britney. "Ano yun?" "Since pareho tayong gusto na mas sumikat pa, paano kung gumawa tayo ng isang malaking eksena pag uwi ko?" Alok ni Britney. Anong klaseng eksena?" Tanong ni Yoshi habang nagsisimula na siyang mag-isip ng mga pwedeng gawin. "Ganito. Pagdating ko sa airport, mag-fake proposal ka sa akin.
magpanggap tayo na magkarelasyon at magpo-propose ka sa akin. Para sa ganon, makakuha tayo ng malaking atensyon mula sa media at mga fans. Alam mo namang usong-uso ngayon ang mga biglaang proposal sa mga public places, hindi ba? Ano sa tingin mo? Paliwanag ni Britney na puno ng excitement. Napangiti naman si Yoshi sa idea na yon. Grabe, ang intense naman ng plano mo. Pero mukhang effective nga yan. Para mapansin tayo ng mga tao lalo. Sigurado akong magiging usap-usapan tayo sa lahat ng social media platforms nito. Tugon ni Yoshi na labis naging interesado sa naisip ni Britney. Oo nga, hindi ba? Tsaka sure akong mag-i-enjoy rin tayo sa ganitong eksena. Plus, maraming may intriga at mas magiging interesado sa mga susunod na mangyayari sa atin. Dagdag pa ni Britney. Okay, game ako dyan. So, paano natin to gagawin? Tanong ni Yoshi, excited na rin sa plano. Simple lang, gaya ng sabi ko, pagdating ko sa airport, nandyan ka na dapat at abangan mo na ako. Magdala ka ng malaking bouquet ng flowers, tapos habang papalapit ako, lumuhod ka at mag-propose. Gagawin natin tong very romantic and over the top para talagang maging usap-usapan tayo. Detalyadong paliwanag ni Britney. I-inform na rin natin ang mga fans natin na may collaboration tayo. Tapos sasabihin ko ring uuwi ako ng Pilipinas sa ganitong oras at araw para pumunta sila sa airport at para maraming makakita ng proposal mo. Dagdag niya pa. Okay, ayos yan. Gagawin kong lahat para maging convincing ang proposal ko. Excited na ako. Sagot ni Yoshi na hindi may tago ang excitement sa boses. Great, I'm looking forward to it, Yoshi. This is going to be fun. Pagtatapos ni Britney bago nila tapusin ang tawag. Pero Britney, may naisip akong isang twist para mas lalo tayong pag-usapan. Pigil na sabi ni Yoshi bago pa man tuluyang matapos ang tawag. Ano yun? Tanong ni Britney. After ilang months ng proposal, kunwari maghiwalay tayo, gawin nating public ang breakup para patungan ulit ang publicity at mag-ingay lalo ang pangalan natin. This way, tuloy-tuloy ang atensyon ng media at mga fans sa atin. Paliwanag ni Yoshi sa planong naisip niya. Hindi kaagad nakapagsalita si Britney sa ideyang yun ni Yoshi. Pero, ang galing mo talaga, Yoshi. That sounds like a perfect plan. Let's do it. Pagsang-ayon niya na lang. Game na game. Excited na ako sa lahat ng ito. Sabi ni Yoshi habang iniisip ang mga susunod na mangyayari. Me too. This is going to be epic. Pagtatapos ni Britney bago sila tuluyang magpaalam sa isa't isa. Habang nakahiga si Yoshi matapos ang tawag, hindi niya maiwasang isipin ang mangyayaring eksena sa airport. Alam niyang ito na ang simula ng mas exciting na chapter ng kanilang buhay at karera. Sa airport, dinagsa ng tao ang terminal dahil sa balitang pag-uwi ni Britney para sa kaniyang collaboration kay Yoshi. Siksikan at magulo sa loob ng airport, kung saan puno ng excitement ang mga tagusuporta nila. Sa dami ng tao nagmistulang fiesta ang atmosphere dito. Habang naghihintay si Yoshi, hawak ang isang malaking bouquet ng flowers, pilit niyang sinisipat ang bawat dumarating na pasahero. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, napansin niyang isang babae na may hawig kay Britney. Magkapareho sila ng katawan, ng tangkad at buhok. Nakatalikod ito at tila may kausap sa phone. Sa pag-aakalang si Britney na yon, nagmamadali si Yoshi na lumapit, dalang mga bulaklak at ang ring box. Walang ano-ano'y lumuhod siya sa likod ng babae, dahilan para matigilan ng mga tao sa paligid. Halos mapuno ng sigawan ng terminal at kabi-kabilang kumuha sila ng mga phone nila para kunan ng picture o video ang pangyayari. Will you marry me? Tanong ni Yoshi, kunwari ay puno ng emosyon habang inaabot ang mga bulaklak. Napatigil naman ang babae habang may kausap sa phone at naguguluhan sa nangyayari dahil sa biglaang pagtilian ng mga tao. Nang marinig niya si Yoshi, dahan-dahan siyang lumingon dito. Laking gulat ni Yoshi nang makita niyang hindi si Britney ang nakaharap sa kanya, kundi si Shana Mercadejas. Gulat na gulat si Shana at hindi makapaniwala sa nangyayari. Nakatingin si Shana kay Yoshi, naguguluhan at nagtataka sa eksenang kaniyang kinabibilangan. Ang mga tao sa paligid ay abot-abot ang hiyawan at palakpakan. Lahat sila'y walang alam na ito ay isang malaking pagkakamali lang.
Nanlalaki ang mga mata at hindi makagalaw si Yoshi nang makita niyang hindi si Britney ang babae. Mabilis siyang napatingin sa paligid, naghahanap ng tamang paraan para mag-back out. Pero bago pa siya makagalaw, biglang nagsalita si Shanna. Yes! Sigaw ni Shanna na kunwari ay kilig na kilig. Yes, Yoshi! I will marry you! Dagdag niya pa. Nagtilian naman lalo ang mga fans at dahil doon, imbis na umalis, tinuloy na lang ni Yoshi ang proposal dahil wala siyang choice kundi sabay na lang ang mga taga-suporta. Lalo pat alam niyang pareho din itong pag-uusapan ng mga tao kahit hindi kay Britney siya nag-fake proposal. Well, here we go. Sabi ni Yoshi habang pilit nang umingiti. Pagkatapos ay kinuha na niya ang kamay ni Shanna at isinuotang singsing sa daliri nito. Nagpalakpakan naman ng mga tao sa paligid. Hindi alintana ang malaking pagkakamaling ito. Matapos isuot ang singsing, tumayo si Yoshi at niyakap si Shanna ng mahigpit. Ang mga fans ay halos magwala sa kilig habang nagkakagulo sa pagkuha ng litrato at video. Sa loob-loob ni Yoshi, nagtataka siya sa sarili kung bakit niya hinayaang mangyari ito. Pero hinayaan na lang niya at mas pinag-igihan ng pagpapanggap para magmukhang totoo o convincing. Matapos ang pagyakap, hinalikan pa ni Yoshi sa noo si Shanna na ikinatuwa naman ng mga tao sa paligid. Habang hawak ni Yoshi ang kamay ni Shanna, mabilis niya itong hinila papunta sa parking lot para makawala sa mata ng mga tao. Ang ingay at kilig ng mga tao sa paligid ay unti-unting humuhupa. Pero si Shanna ay puno pa rin ng pagtataka at tanong. Sandali lang, saan mo ba ako dadalhin? Tanong ni Shanna habang nagpupumilit na humabol sa mga hakbang ni Yoshi. Tara na, kailangan nating mag-usap. Sagot ni Yoshi. Nagpatuloy sa paghila sa kanya. Pero bakit? Anong pag-uusapan at bakit kailangan pa nating lumayo roon? Hindi mapakali si Shanna habang binabaybay nila ang daan patungo sa kotse ni Yoshi. Pagdating nila sa kotse, binuksan ni Yoshi ang pinto sa passenger side at hinayaan si Shanna na sumakay. Agad din siyang pumasok sa driver's seat at mabilis na isinara ang pinto. Okay, kailangan nating pag-usapan to. Seryosong sabi ni Yoshi. Bakit ka pumayag sa proposal ko? Alam mo bang nagkamali lang ako? Hindi naman dapat sa'yo ako magpo-propose eh. Paggamin niya. Hindi kaagad nakasagot si Shanna na para bang nag-iisip ng tamang sasabihin. Well, kilala kita Yoshi, sikat ka. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa'yo, hindi ba? Pero higit pa ron. Ano? Bakit ka pumayag? Pwede ka namang mag-no. Ulit ni Yoshi na naguguluhan pa rin. Okay, aaminin ko na. Sagot ni Shanna na may halong kaba. Kilala kita at alam kong sikat ka. Kaya naman pumayag ako kasi gusto kong makalibot sa iba't ibang bansa. Pangarap ko yun. Kaya nga ako naging flight attendant para malibot ko ang buong mundo. Kaya naisip ko na kapag pumayag ako, magagawa ko palalo yun since mayaman ka naman at maimpluwensya, hindi ba? Sagot niya na tila'y proud na proud pa sa kanyang ginawa. Napanganga si Yoshi sa kanyang narinig. Hindi makapaniwala. So, you said yes because you thought I could help you travel the world? Paglilinaw niya. Oo. Kumpiyansang tugon ni Shanna. Alam kong mali pero nang makita kita kanina, naisip kong ito na ang pagkakataon ko. Alam kong sikat ka, kaya pumayag na ako kahit alam kong nagkamali ka ng babae. Kasi sino ba naman ako para ayain mo ng kasal? Aniya pa, kahit ang totoo ay palusot niya lang yon at may mas malalim pa siyang dahilan higit pa ron sa sinasabi niya. Hindi makapagsalita si Yoshi sa una. Napaisip sa mga sinabi ni Shanna. So, you're willing to pretend to be my fiancé just to trouble? Yes, sagot ni Shanna. Diretso ang tingin kay Yoshi. Kung okay lang sa'yo, alam kong may plano ka talaga at hindi ka dapat mapahiya sa mga taga-suporta mo. Pwede naman natin tong pag-usapan ng maayos. Tumango si Yoshi. Napagtanto na wala na siyang ibang choice kundi ang sumang-ayon. Okay, pero kailangan nating mag-ingat. Hindi natin pwedeng basta-basta lang gawin to. We need a plan para hindi tayo mabuko. Suwestyon niya. Napangiti naman si Shanna. Naramdaman ng excitement sa kabila ng sitwasyon. Thank you, Yoshi. Pangarap ko talaga to.
Okay. Sagot ni Yoshi na pagkatapos ay bumuntong hininga pa siya. Simula ngayon, magkukunwari tayong engage. Pero kailangan nating mag-ingat sa bawat kilos natin. Dagdag niyang sagot. Tumango naman si Shana kahit alam niyang hindi madali ang pinasok niya. Teka lang Yoshi, bakit ka nga ba pumayag na magpanggap tayo? Bukod sa ayaw mong mapahiya sa harap ng mga fans mo, ano pa ang dahilan mo? Tanong ni Shana nang ma-realize niya yon. Napangiti naman si Yoshi, ngunit hindi kagad ito sumagot. Ramdam niyang pagkalito ni Shana at kailangan niyang maging tapat dito. Okay, aaminin ko sa'yo. Ang totoo para aware ka sa mga mangyayari. May plano kami ni Britney, ang kaibigan kong model na gawing eksenang proposal na yon para sa aming dalawa. Naisip namin na magkunwari para mapag-usapan kami ng mga tao at ng mga media at press. Simple lang, gusto naming masumikat pa. Tugon ni Yoshi nang may pagmamalaki. Nabigla naman si Shana sa narinig. Hindi siya makapaniwalang gagawin talaga nila Yoshi ang ganung bagay para sa kasikatan. Pero sikat ka na. Angal niya. But that's not enough. We want more. More and more. Katuwiran ni Yoshi. By the way, what's your name? Dagdag na tanong nito nang hindi makapagsalita si Shana dahil sa sinabi niya kanin-kanina lang. Shana. Shana Mercadejas. Tipid niyang sagot. Okay Shana, so brace yourself and you need to get ready. Dahil simula sa araw na to, madalas na tayong magkikita. Paano yung trabaho ko? Gaya ng sabi ko, I work as a flight attendant. Kontra ni Shana na nag-aalala. Sana naisip mo yan bago ka nag-guess kanina, hindi ba? Tsaka ayaw mo ba nito? For sure, after this day, magkakaroon tayo ng mga invitation para sa mga interview at media appearances. Hindi lang dito sa Pinas, but also sa ibang bansa. Kaya matutupad mo na ang gusto mo, right? Katuwiran pa ni Yoshi. Oo na, pumapayag na ako. Baka mamaya kapag nag-backout ako, baliktarin mo pa ako tapos ako pang mabash. You really know well how this kind of industry works, huh? Sabi ni Yoshi na pilyo pang ngumiti. Malamang sa malamang, ganun naman talaga ang kalakaran dito. The dirtiest the possible you can do, the more success you will get. Kahit nga yung mga masasamang tao na nagvo-viral, sila pa yung biglang sumisikat. Tapos mamaya o kinabukasan, magugulat ka na lang na content creator na sila at may mga guesting pa sa mga iba't ibang interview. Paliwanag ni Shana kaya mahinang natawa si Yoshi. That's right. That's an impressive observation of you. Puri ni Yoshi dito. But anyway, okay na ba tayo? So, is it a deal? Dagdag niyang tanong sabay lahad ng kaniyang palad sa harap ni Shana. Saglit namang napatingin doon si Shana. Ngumiwi pa siya ng bahagya bago tuluyang tinanggap ang kamay ni Yoshi at nag-shake hand na sila. Deal? Tipid niyang sagot dahilan para mapangiti si Yoshi at magkatitigan silang dalawa. Habang nasa loob pa rin ng kotse ni Yoshi, nagtaka si Shana ng, Hoy, bakit mo pinaandar? San mo ko dadalhin ha? Gulat na tanong ni Shana na napahawak pa siya sa seatbelt. Napatingin ang bahagya si Yoshi kay Shana habang nagda-drive. Kailangan nating pumunta sa penthouse ko. Hindi pwedeng makita ka ng mga tao sa kung saan-saan lang, okay? Magdududa sila kung bakit nawala ako sa tabi mo after ng proposal, hindi ba? Paliwanag niya. Penthouse? Hindi ko naisip na ganito ang mangyayari. Nag-aalala si Shana. Sa ngayon ay tila naisip na niya ang kahihinatnan ng pagpayag niya sa proposal. Kailangan talaga sa penthouse mo? Hindi pwedeng kahit ibaba mo na lang ako sa tabi-tabi? Mag-iingat na lang ako para hindi ako makita o makilala ng mga tao. Relax ka lang, Shana. Wala akong gagawin sa'yo. Tsaka mas safe kung sa penthouse ko na lang. Walang magiging problema dun since sobrang private ng lugar ko. Tsaka nandito tayo para makapag-usap ng maayos about our next plan. Sagot ni Yoshi. Sinusubukang magbigay ng kapanatagan kay Shana. Pagdating nila sa penthouse, agad na umakyat si Yoshi sa parking area. Binuksan niya pa ang pinto para kay Shana. At nang makita nito ang loob ng building, halos malaglag ang panga niya sa karangyaan nito. Ang penthouse ni Yoshi ay nasa pinakamataas na palapag. May maluwang na parking lot at pribadong elevator. Pagdating nila sa penthouse, agad na napansin ni Shana ang ingranding pinto. Ito pa lang ay halatang inabot na ng libo-libong halaga. Pagkabukas ni Yoshi ng pinto, tumambad kay Shana ang isang malawak at eleganteng penthouse na pinagsamang modern
at classical ang disenyo. Hindi tuloy maiwasan ni Shana na tignan ang buong paligid. Mula sa living area na may malalaking bintana, may mga minimalist na sofa na may mga eleganteng accent pillows. Sa gitnang bahagi naman ng sala ay may isang malaking crystal chandelier. Umagaw din sa paningin ni Shana ang mga pader na may mga art pieces na sa tingin niya'y mga paborito ni Yoshi. Wow! Ang ganda naman ng penthouse mo! First time kong makapasok sa ganitong bahay. Iba talaga kapag sikat at yayamanin, no? Grabe, para kong nasa palasyo. Sabi ni Shana habang umiikot-ikot at tinitingnan ang bawat sulok ng penthouse. Ang mamahalin ng mga gamit dito. Pati yung kitchen sobrang sosyal. Parang nakakatakot namang makabasag dito. May mabasag lang yata akong isa. Aabuti ng milyon ang babayaran ko. Komento niya pa na kinakabahan kaya maingat siya sa pagkilos. Buti naman at alam mo. Tugon ni Yoshi. Pagkatapos ay pumunta na siya sa master's bedroom. Kailangan ko munang maligo. Gusto mo bang sumama? Anong sumama ka dyan? Maligo ka mag-isa mo. Mamaya kung ano pang gawin mo sa akin. Haler, nagpapanggap lang tayo, okay? Hindi mo ako totoong fiancé para isama mo sa pagligo mo. Reklamo ni Shana kaya napahagikik naman si Yoshi. Sungit naman ito. Ikaw na ngang sinasama eh. Privilege kaya yun. Giit niya pa. Privilege mo, itlog mo. Why? Totoo naman ah. Samantalang yung iba nga halos kumuha na ng private investigator para lang malaman kung saan ako nakatira. Tapos ikaw, nakapasok ka na sa penthouse ko. Aarte ka pa. Katwiran pa ni Yoshi. Pwes, ibahin mo ako sa mga die-hard fans mo. Kahit maghubad ka pa sa harap ko, wala lang sa akin yun. Kontra ni Shana. Talaga? Tanong ni Yoshi na tila ng hahamon. Bahagya pa siyang naglakad pabalik sa harap ni Shana. Talaga. Lakas loob na sagot ni Shana. Alright, sabi mo eh. Pagkasabi nun ni Yoshi, ay hinubad na nga niyang suot niyang polo. Umakto naman si Shana na tila wala lang yun sa kanya. Hanggang sa alisin na rin ni Yoshi ang sinturon niya dahilan para malaglag ng kusa ang pants niya. Ah! Maniac! Ang maniac mo! Biglang sigaw ni Shana. Mabilis siyang tumalikod habang tinatakpan pa ang kaniyang mga mata. Hindi siya makapaniwalang gagawin talaga yun ni Yoshi dahil akala niya'y nagbibiro lang ito. Oh, ba't ka tumalikod? Akala ko ba wala lang sa'yo? Natatawang puna ni Yoshi. Ang maniac mo? Pumunta ka na sa banyo, sige ka. Kapag hindi ka umalis, sasabihin ko sa publikong fake lang ang proposal mo. Pananakot ni Shana. Kunwari pa to, kahit nakita mo naman na akong naka-underwear sa mga magazine cover eh. Katwiran ni Yoshi sabay pulot sa pantalon niya at mabilis siyang tumakbo papunta sa kwarto niya bago pa tutuhanin ni Shana ang banta nito. Habang naliligo si Yoshi, sinamantala ni Shana ang pagkakataon para maglibot sa penthouse. Pinagmasdan niya ulit ang bawat sulok. Patuloy pa rin siyang napapahanga sa eleganteng disenyo at mamahaling mga kagamitan. Nung mapatingin siya sa isang picture frame sa ibabaw ng isang cabinet, napahinto siya rito. In fairness, ang gwapo rin talaga niya. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang larawan ni Yoshi. Sa gitna ng pagtitig niya rito ay biglang tumunog ang kaniyang cellphone. Ang kaibigan niyang si Quincy ang tumatawag. Quincy, bakit ka napatawag? Sagot ni Shana. Hoy gaga, nasan ka? Sikat ka na. Kalat na sa mga news ang tungkol sa'yo. Nakita ko sa balita na nag-propose sa'yo si Yoshi. Totoo ba to? Paano to nangyari? Gaga, ilusyon ba to o antok lang talaga ako? Sunod-sunod na tanong ni Quincy, halatang gulat na gulat at di makapaniwala sa mga nakita. Hays, mahabang kwento Quincy. Pag uwi ko na lang ikikwento ko lahat sa'yo, okay? Tugon ni Shana. Sige, hihintayin ko yan ha. Hindi talaga ako makapaniwala. Kasi hindi ko alam kung paano nangyari to eh. Hindi ka nga nun kilala. O sadyang, itinatago mo lang sa akin pero matagal na pala kayong secretly dating. Ay ewan, basta umuwi ka na lang dito. Gusto ko nang malaman ang totoo. Sagot ni Quincy na tila hindi na ito makapaghintay. Hanggang sa tuluyan na nilang tapusin ang tawag. Matapos yon ay napatitig ulit si Shana sa larawan ni Yoshi. Napabuntong hininga na lang siya at naisip kung ano ang susunod na mangyayari sa kanilang dalawa. Pagkatapos maligo ni Yoshi, bumalik siya sa sala kung saan naghihintay si Shana. Huminga siya ng malalim at seryosong tumingin kay Shana.
Okay, kailangan nating pag-usapan ang plano natin. Simula ni Yoshi habang naupo sa sofa. Unang-una, kailangan nating maging consistent sa kwento natin para hindi tayo mabuking. Aniya pa. Tumango naman si Shana, halatang nagiging seryoso na rin sa sitwasyon. Sige, ano bang plano mo? Nagpatuloy si Yoshi sa pagpapaliwanag. First and foremost, kailangan nating pag-usapan ang mga detalye ng kwento natin. Like kung paano tayo unang nagkakilala, anong mga bagay na nagustuhan natin sa isa't isa, at kung paano nag-develop ang relasyon natin. Nag-rehearse na sila ng mga sagot sa mga possible questions na pwedeng itanong sa kanila sa mga interview. Okay, Shana. Sabi ni Yoshi. Paano tayo unang nagkakilala? Saglit na nag-isip si Shana nang napag-usapan nilang dalawa bago sumagot. Nagkakilala tayo sa isang flight. Ikaw ang VIP passenger ko noon at nagkataon na ako ang naka-assign sa section mo. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na mag-usap ng matagal habang nasa biyahe. Paliwanag niya. Good. Komento ni Yoshi ng tama ang isagot niya. Next question. Anong nagustuhan mo sa akin? Napaisip ulit si Shana. Wala. Maikling sagot niya dahilan para malaglag ang panga ni Yoshi. What? Anong wala? Hindi ba napag-usapan na natin yun? Puna ni Yoshi. Joke lang? Ito naman hindi mabiro. Giit ni Shana. Nagustuhan ko yung pagiging down to earth mo. Kahit na isa kang sikat at mayamang tao, hindi mo ipinamukha sa akin yon. Tsaka nakikita ko yung sincerity mo sa pakikipagrelasyon sa akin. Tumango si Yoshi rito. Okay, paano nag-develop ang relasyon natin? Teka lang, sigurado kang itutuloy pa rin natin to? Kinikilabutan ako sa mga sinasabi ko eh. Lalo na dun sa down to earth. Like da. Biglang pigil ni Shana na animoy nandidiri siya. Coming from you pa, ipapaalala ko lang sa'yo. Wala ka sana dito kung hindi ka nag-yes. Ikaw tong naisipan pa akong gamitin para lang malibot ang buong mundo. Reklamo ni Yoshi. Oo na, galit na galit. Puwet mo may racket. Ano nga ulit yung tanong mo? Napabuntong hininga si Yoshi bago nagsalita. Paano nag-develop ang relasyon natin? Matapos yung flight, nagkataon na nagkita ulit tayo sa isang event. Doon nagsimula ang palitan ng messages hanggang sa madalas na tayong magkasama. Unti-unti kong nakita ang tunay na ikaw at nahulog na lang ako sa'yo. Napipilitang sagot ni Shana. Perfect. Puri ni Yoshi na bahagya pang ngumiti. Ikaw naman ang magtanong sa akin. Tumango lang din si Shana. Yoshi, paano mo nakilala si Shana? Tanong naman ni Shana na tila ginagaya ang tono ng isang interviewer. Nakilala ko siya sa isang flight. Siya yung flight attendant na sobrang bait at maalaga sa mga pasahero. Natuwa ako sa kanya dahil hindi siya nagpakitang tao lang. Talagang genuine siya. Sagot ni Yoshi. Seryoso ang tono ng kaniyang pananalita. Ano ka ba? Maliit na bagay. Sagot ni Shana na parang kinikilig pa. Asyomera, lumaki naman ang ulo mo eh. Acting lang naman to. Kontra ni Yoshi na hindi na rin napigilang mapangiti. Bla 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 bla. Nag-make face pa si Shana pagkatapos ay peke muna siyang umubo bago nagsalita ulit. Ano naman ang nagustuhan mo sa kanya? Tanong ulit ni Shana. Nagustuhan ko yung pagiging totoo niya. Hindi siya plastic at laging totoo sa sarili niya. Tsaka hindi niya ako trinato na parang celebrity. What I like the most to her is trinato niya ako bilang isang normal na tao. Tugon ni Yoshi. Paano na-develop ang relasyon niyo? Tanong pa ni Shana. Nagsimula yung lahat ng simpleng usapan lang. Madalas kaming magkausap at nagkikita hanggang sa unti-unti ko nang naramdaman na iba na yung tingin ko sa kanya hanggang sa hindi ko na napigilan. Nahulog na rin ako sa kanya. Sagot ni Yoshi. Nakangiti kay Shana. Nagtawanan silang dalawa pagkatapos noon. Ramdam ang pagkaepektibo ng kanilang rehearsal. Okay, mukhang ready na tayo. Sabi ni Yoshi na napanatag na rin ang kanilang mga damdamin. Simula na to ng ating malaking palabas. Let's do this. Sagot ni Shana na bahagya pa siyang nakaramdam ng excitement. I'm ready to travel the world! Sigaw niya pa sa kawalan. Simula nun, kaliwat kanan ng mga interview guesting na dinaluhan ni Yoshi at Shana. Sa bawat show, talk show
at magazine feature, kailangan nilang ipakita ang kanilang relasyon sa harap ng kamera. Sa umpisa parehong awkward at pilit ang kanilang mga ngiti at galaw. Pero habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang na maging natural ang kanilang pagsasama. Sa bawat interview nagkakaroon sila ng pagkakataong makilalang isa't isa ng mas malalim. Napansin ni Yoshi na si Shana ay hindi lang pala maganda, kundi napakatalino rin at may malalim na pagmamahal sa kanyang pamilya. Samantala si Shana naman ay unti-unting nakikita ang tunay na Yoshi sa likod ng kanyang pagiging sikat at mayaman. Natutunan niyang si Yoshi ay mahilig sa mga simpleng bagay, tulad ng pag-aalaga ng pusa at pagluluto. Hindi nagtagal, naging madali para sa kanilang magpanggap. Naging automatic na ang kanilang paghawak sa kamay ng isa't isa, lalo pa ang kanilang mga titig at ngiti. Higit doon, naging mas close pa silang dalawa. Hindi lamang bilang magka-partner sa pagpapanggap kundi bilang totoong magkaibigan. Sa pamamagitan ng mga late night talks, asaran at tawanan, napagtanto nila na marami pala silang pagkakapareho, dahilan para maging komportable na sila sa presensya ng isa't isa. Pagkatapos ng 2 linggo ng sunod-sunod na interviews at pagpapanggap, sa wakas ay pinayagan na rin si Shana ni Yoshi na bumalik muna saglit sa kondo nila ng kaibigan niyang si Quincy. Halos hindi pa siya nakakalapag ng gamit ng sumalubong agad si Quincy na may matinding pagkainis sa mukha nito at halatang puno ng kuryosidad. "Girl, ba't ngayon ka lang ha? Kainis ka? 2 linggo ako naghintay sa'yo. Mabuti na lang ay nakikita kita sa mga interview. Kasi kung hindi, ay naku, susugurin talaga kita sa bahay ni Yoshi." Sunod-sunod na bungad ni Quincy. "So ano na nga? Totoo ba tong mga napapanood ko sa TV? Ikaw at si Yoshi Del Fiero?" Tanong ni Quincy. Halos hindi na makapaghintay sa sagot ni Shana. Napabuntong hininga si Shana at umupo sa sofa. Parang biglang nawala ang lahat ng pagod niya mula sa nakaraang 2 linggo. "Okay, kalma lang ha. Ito na, ikukwento ko na sa iyo ang lahat." Simula pa lang sa airport, mali na ang lahat. Yoshi was supposed to propose to someone else, which is Britney daw na model sa ibang bansa. Pero dahil sa gulo at dami ng tao nun sa airport, ako ang napagkamalan niyang pagproposan niya. Nagulat naman si Quincy sa narinig pero nanatiling nakikinig habang nagkukwento si Shana. Kaya yung proposal, interviews, lahat yun ay pagpapanggap lang. Plano talaga yun na Yoshi at Britney para masumikat pa raw sila at pag-usapan lalo ng publiko. Hays, hindi ko rin in-expect na magiging ganito pala kalala ang lahat. Na-experience ko rin ang buhay ng mga sikat. Nakakapagod pala sobra. Patuloy ni Shana sabay reklamo. "So, tama nga ang hinala ko. Lahat yun palabas lang. Grabe, ang galing ng acting niyo ah." Tugon ni Quincy na pumapalakpak pa. "Pero bakit ka ba pumayag sa proposal na yun? Anong pumasok sa isip mo?" Takang tanong nito. Sa puntong ito ay nagdalawang isip si Shana na sabihin ng totoo. Kaya ang sinabi niya lang, "Pumayag ako sa proposal dahil alam kong mapera at sikat si Yoshi. Alam kong kaya niya akong dalhin kahit sang bansa ko man gustuhin. Alam mo namang pangarap kong libutin ang mundo. Kaya nga ako nag-flight attendant, hindi ba?" Paliwanag ni Shana na umaasang kontento na si Quincy sa naging sagot niya. Ngunit hindi doon nagwagi si Shana. "Come on girl, hindi lang yun ang dahilan. Huwag mo akong niloloko dyan. Kasi ang totoo, umaasa ka pa rin na makikita mo ang nanay mo. Tama ba?" Napakamot si Shana sa kanyang ulo dahil basang-basa talaga siya ng kaibigan niyang ito. Kaya wala siyang ligtas. "Fine, oo na, tama ka. Alam mo naman kasing bata pa lang ako nang iwan ako ng nanay ko para magtrabaho siya sa ibang bansa, hindi ba? Tapos hindi na siya bumalik. At wala akong idea kung sang bansa ba siya naroon ngayon. Kaya oo, sa kabila noon ay umaasa pa rin akong makikita ko siya balang araw. Kahit alam kong walang kasiguraduhan." Pag-amin ni Shana na biglang sumilay ang kalungkutan sa kaniyang mga mata. "Yung totoo, wala ka bang galit sa nanay mo?" Mabilis namang umiling-iling si Shana. Sa kabila ng ginawa niyang iwanan ako, kahit wala siyang sinabing dahilan, hindi ko magawang magalit sa kanya. Napahinto muna si Shana sa pagsasalita. Hindi niya maiwasang mautal dahil sa pagiging emosyonal sa mga sandaling ito. Ewan ko ba? Pero mas matimbang yung pangungulila ko sa kanya
Kasi simula pagkabata, hindi ko naranasang maramdaman ng pakiramdam ng may naning nag-aalaga, imayakap, humahalik, at gumagabay sa pagtanda ko. Kaya sa kabila ng lahat, hindi ko magawang magalit sa kanya. Dahil umaasa pa rin ako na balang araw. Balang araw ay mararamdaman at mararanasan ko rin ang pagmamahal ng isang ina. Patuloy ni Shana kasabay ang pagtulo ng mga luha niya. Kaya ang tanging nagawa ni Quincy ay yakapin siya na kaagad naman niyang tinugunan. Dahilan para mas lalo siyang maiyak. Ano ba yan? Nagdadramahan na tayo dito eh. Maya may reklamo ni Shana nang kumawala na siya mula sa pagkakayakap. Nagpupuna siya ng luha habang kunwari ay tumatawa. Ano? Bibili na ba ako ng beer? Samahan ko na rin ba ng chicharon? Biro ni Quincy para kahit papaano ay malighten ang mood. Ano ba yan? Sayang naman. Hindi ko sana tatanggihan yan kaso kailangan ko na rin umalis eh. Sabi ni Shana na bakas sa kanyang muka ang labis na panghihinayang. Teka lang, aalis ka ulit? Kararating mo lang ah. Pigil ng kaibigan niya. Oo eh. Ang totoo niyan eh, umuwi lang ako para kunin ang passport ko. Tapos kukuha na rin ako ng mga ilang gamit. Pag-amin ni Shana. Ganun ba? For work ba to o dadalhin ka ni Yoshi sa ibang bansa? Yap, may interview kami together doon. Hindi lang sa isang bansa kaya for sure. Sobrang pagod ko na naman ito pagkatapos. Hays, bakit ba ako pumayag dito eh kung tutuusin? Baka hindi ko naman malibot ang ibang bansa kasi puro interviews lang ang maaatupag. Reklamo ni Shana nang may pagsisisi sa kaniyang himig. Si Yoshi, kumusta naman? Hindi ka ba ginugutom? Hindi ka ba inuutos-utusan? Mabait naman ba sa'yo kapag wala na kayo sa harap ng kamera? Sunod-sunod na tanong ni Quincy, puno ng pag-aalala. Hoy, anong iningiti-ngiti mo dyan? Anong ibig sabihin yan ha? Puna ni Quincy matapos siyang ngitian lang ni Shana at hindi sinagot ang mga tanong niya. Wala lang. Huwag kang mag-alala sa akin, okay? Hindi niya ako pinababayaan. At ginugutom, no? Busog na busog nga ako sa pagmamahal niya eh. Biro ni Shana. Anong mahal-mahal ka dyan? Ipapaalala ko lang sa'yo. Nagpapanggap lang kayong dalawa. Baka naman ma-fall ka na sa lalaking yun. Giit ng kaibigan niya. Kasi naman, may times kasi na kahit wala na kami sa harap ng camera, ang sweet niya pa rin sa akin. Tapos kapag tumititig siya, kapag gumingiti siya, gwapo-gwapo niya kasi. Ani Shana na kinikilig pa. Hay nako, ayan ka na naman sa pagiging asyumera mo. Kapag talaga ikaw nasaktan dahil dyan, tatawanan pa talaga kita. Reklamo ng kaibigan niya. Ito naman ang KJ talaga oh. Pero paano kung ma-fall talaga ako sa kanya? Tanong ni Shana matapos niyang ma-realize yun. Eddie, ouch, ouch, ouch. As if namang magustuhan ka nun. Mabilis na kontra ni Quincy. Aray ko naman, wala ka bang tiwala sa gandang taglay ng kaibigan mo? Mataas ang tiwala sa sariling sabi ni Shana. Ha? Diyan ka na nga, kailangan ko na ring umalis. Dagdag niya nang hindi siya sagutin ni Quincy at nagsimula na siyang kumuha ng mga importanteng gamit na kailangan niya. Mag-iingat ka ron ha? Balitaan mo na lang ako kapag na-fall ka na ng tuluyan dun kay Yoshi tapos hindi ka sinalo. Pahabol ni Quincy ng sandaling magpaalam na sa kaniya ang kaibigan. Ang sama talaga no? Kontra ni Shana pagkatapos ay pareho silang natawa. O siya, alis na ako. Pagkatapos magpaalam kay Quincy, dali-daling nagtungo si Shana sa penthouse ni Yoshi na kung saan ay kanina pa pala naghihintay sa kanya ito. Dahil aalis na rin pala sila papuntang airport. Oras na para sa kanilang flight papuntang New York. Pagkapasok nila sa eroplano, naupo sila ni Yoshi sa kanilang mga assigned seats. Hindi pa rin mawala ang pagod ni Shana mula sa lahat ng interviews. Kaya naramdaman niya ang antok na unti-unting bumabalot sa kanya. Are you okay? Tanong ni Yoshi na may concern sa kanyang boses habang inaayos ang seatbelt ni Shana. Yeah, just tired. Sagot ni Shana habang pinipilit na hindi ipikit ang kaniyang mga mata. Get some rest then. Mahaba pang biyahe natin. Sabi ni Yoshi na may kasamang ngiti. Alam niyong pagod na pagod si Shana sa mga nangyari sa nakaraang mga linggo. Hindi na sumagot si Shana at hindi nang tagal, hindi na niya nakayanan ng antok at unti-unti nang napapikit ang kaniyang mga mata hanggang sa tuluyan na siyang makatulog. Hindi niya namalayan na habang lumilipas ang oras, unti-unti nang
Bumabagsak ang kanyang ulo papunta sa balikat ni Yoshi. Nang maramdaman ni Yoshi ang bigat ng ulo ni Shana sa kanyang balikat, isang malambing na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tahimik niyang pinagmasdan ang maamong mukha ni Shana. Kitang-kita niya ang natural na ganda nito kahit walang makeup. Ang mga pilik mata nito ay kumikindat-kindat pa sa bawat paghinga. "You're really beautiful, ha? Beyond beautiful, I mean." Mahina at halos bulong na sabi ni Yoshi sa sarili habang hinahawi niyang manghibla ng buhok ni Shana na nakaharang sa mukha niya. At dahan-dahan niyang inilagay ito sa likod ng tenga ng dalaga para hindi ito magising. Hindi niya napigilang humanga sa kagandahang taglay ng babaeng katabi niya. Nakatitig lang si Yoshi sa mukha ni Shana habang natutulog ito. Para bang may kung anong nadarama siya na hindi niya may paliwanag. Sa bawat hinga ni Shana, ramdam niya ang init ng hininga nito sa kanyang braso. Unti-unti siyang napapaisip, paano kung ang lahat ng ito ay hindi na lang pagpapanggap? Paano kung ang nararamdaman niya ay totoo na? Habang tulog pa rin si Shana, inilapit ni Yoshi ang kanyang labis sa noo nito at hinaplos ang buhok. "Sleep well, Shana." Bulong niya. Nasa ganoong tagpo sila nang maramdaman ni Shana ang matigas na braso ni Yoshi na nagpatigil sa kanyang pagkakatulog. Bahagya siyang nagising at napagtanto kung saan nakasandal ang kanyang ulo. Biglang umayos ng upo si Shana at pansin ang pamumula ng kanyang muka dahil sa hiya. "Oh my God, sorry." Mabilis niyang sabi habang inaayos ang kanyang buhok. "Hindi ko napansin na nakatulog na pala ako sa braso mo." Ngumiti lang si Yoshi. "It's okay, I don't mind. Besides, you needed a rest." Sagot nito na may lambing na boses. "You can lean on me anytime." Napatitig si Shana kay Yoshi at napansin ang sincerity sa mga mata nito. Sa sandaling yon, naramdaman niyang may kung anong kakaibang kislap sa pagitan nila. Bigla siyang napaiwas ng tingin dahil hindi niya kinayanan ang mga titig ni Yoshi. Kainis, masyadong pa-fall ang isang to. Wika ni Shana sa kanyang isip hanggang sa unti-unting sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi nang hindi niya namamalayan. "Oh, bakit kang umingiti? Don't tell me na kinikilig ka sa akin, ha?" Puna ni Yoshi kaya mabilis na sumeryoso ang mukha ni Shana. "Ang kapal talaga, oh." Katwiran niya at mahina lang na natawa si Yoshi. Habang patuloy na lumilipad ang eroplano papuntang New York, tila'y lumilipad din ang kanilang mga puso sa bagong pag-asa at pagmamahal na mukhang nabubuo sa pagitan nila. Pagdating sa New York, agad na sumabak sina Yoshi at Shana sa isang serye ng interviews kung saan naging matagumpay ang kanilang unang guesting sa isang kilalang talk show. Matapos ang interview, nagdesisyon si Yoshi na gamitin ang natitirang oras para ipasyal si Shana sa paligid ng New York. Una silang nagtungo sa Central Park kung saan naglalakad-lakad sila at nagpiknik sa damuhan na nagbigay daan para sa mas malalim na pag-uusap nila tungkol sa kanilang mga interes at pangarap sa buhay. Sunod nilang binisita ang Metropolitan Museum of Art kung saan namangha si Shana sa iba't ibang likhang sining. Sa pamamagitan ng kanilang mga pag-uusap, natutunan ni Shana na si Yoshi ay mahilig sa mga simpleng bagay tulad ng sining, gaya na lamang ng mga nakita niya sa penthouse nito. Pagkatapos sa museo, nagtungo sila sa Times Square kung saan nag-shopping at kumain ng mga sikat na pagkain mula sa street vendors. Doon ay napuno sila ng tawanan at kwentuhan. Pagkatapos, pumunta sila sa Brooklyn Bridge at pinanood ang paglubog ng araw. Doon ay hindi maintindihan ni Shana kung ano ang dahilan ng kaniyang pagngiti. Dahil ba sa magandang tanawin o dahil sa kamay ni Yoshi na tila'y nawala sa isip nitong hindi pa rin binibitawan ang kamay niya. Ang kanilang bonding sa iba't ibang lugar ng New York ay nagpatibay ng kanilang relasyon. Mula sa pagiging magkaibigan hanggang sa tila'y pag-usbong ng tunay na pagmamahal. Matapos ang matagumpay na interview nila at masayang bonding sa New York, lumipad naman sina Yoshi at Shana patungong Paris. Dito, muling naging matagumpay ang kanilang guesting sa isang kilalang European talk show na lalo pang nagpataas ng kasikatan ni Yoshi. Pagkatapos ng interview, sinulit nila ang pagkakataon upang tuklasin ang kagandahan ng Paris, kabilang ang pagbisita sa Eiffel Tower at paglalakad sa Champs-Élysées.
Hindi nagtagal, lumipat naman sila sa Vietnam, kung saan kasabay ng kanilang guesting ay ginanap ang isang prestiyosong fashion show sa Hanoi. Sa kanilang pagdating, hindi lamang naging successful ang kanilang interview, kundi naging bahagi rin sila ng glamorous event. Habang mas nagiging kilala sila sa iba't ibang bansa, lalong tumitindi ang nararamdaman nilang koneksyon sa isa't isa, na tila higit pa sa pagpapanggap. Habang papunta si Shana sa lugar ng kanilang last guesting sa Vietnam, bigla niyang nahulog ang kaniyang bag ng dahil sa pagmamadali. Nauna na kasi si Yoshi sa paggaganapan ng interview dahil umihi muna siya saglit. Agad namang tumulong ang isang matandang babae na nakabanggaan niya upang pulutin ang bag niya. Dahil doon ay hindi maiwasang mapansin ni Shana ang heart-shaped birthmark sa may pulso ng matanda. Kaya naman natigilan siya sapagkat ganon na ganon din ang birthmark ng kaniyang ina. Tinignan ni Shana ng maigi ang mukha ng matanda at kahit may katandaan na ito't bahagyang kulubot na ang muka, natatandaan pa rin ni Shana ang mukha nito kahit sa picture niya lang yun nakikita. Nanay? Mahina niyang sabi, tila hindi makapaniwala. Sino ka? Tanong ng matanda sa salitang Vietnamese, kaya hindi maintindihan ni Shana. Kaya naman ang ginawa niya ay mabilis niyang kinuha sa wallet niyang tanging nag-iisang larawan ng kaniyang nanay na meron siya. Ikaw po to, hindi ba? Ikaw ang nanay Sonia ko. Tanong ni Shana na nanginginig pa ang mga kamay niya habang pinapakita ang litrato. Natigilan naman ang matanda. At nang maalala niyang litratong yun, bigla siyang nagmamadaling tumakbo paalis. Nanay! Sigaw ni Shana at nagmamadali niyang hinabol ang matanda. Kahit nahirapan siya sa dami ng tao sa paligid. Nanay! Sandali lang po! Ako po ito, si Shana, ang anak niyo po! Muling sigaw niya habang sinusundan ng matanda. Nang sa wakas ay naabutan niyang matanda sa isang sulok dahil hindi na ito gaanong mabilis tumakbo, Nanay, bakit po kayo tumatakbo? Ako to si Shana, ang anak ninyo. Humihingal na sabi ni Shana habang hawak niya sa braso ang matanda para mapigilan itong umalis. Puno siya ng pag-aasam at pagkalito sa mga sandaling ito. Huminto naman ang matanda at humarap kay Shana. Shana, ikaw nga ang anak ko, pero bakit ka nandito? Tanong ng matanda, tila may alinlangan at takot sa kanyang muka. Sa pagkakataong ito, ay nagsalita na rin siya gamit ang wikang Filipino. Nay, matagal ko na po kayong hinahanap. Akala ko nga po hindi ko na kayo makikita eh. Maluhaluhang sabi ni Shana. Shana, may iba na akong pamilya ngayon. Masaya na ako sa buhay ko dito. Hindi ko na kayang balikan ang dati kong buhay. Pahayag ng matanda. Kita sa mukha ang lungkot at pagsisisi. Parang kumirot naman ang puso ni Shana sa kaniyang mga narinig. Hindi niyo po ba ako namimiss, Nay? Hindi niyo po ba gustong makasama ako ulit? Tanong ni Shana, umaasa ng kahit kaunting pag-asa. Miss na miss kita, anak. Pero mas mabuti na siguro na magpatuloy tayo sa kani-kanyang buhay. Masaya na ako sa bagong pamilya ko at sana'y maging masaya ka rin. Tugon ng matanda. Pilit na pinipigilan ang mga luha. Pero Nay, pagsisimula ni Shana, ngunit mabilis na siyang pinigil ng kaniyang ina. Huwag mo na akong sundan, Shana. Para na rin sa ikabubuti nating dalawa. Hiling ng matanda. Nay naman oh, ang tagal ko po kayong hinahanap. Kaya nga po ako nagsikap na maging flight attendant kasi umaasa ako na kapag pumupunta ako sa iba't ibang bansa ay mahahanap kita. Huwag naman pong ganito. Kailangan po kita. Kailangan ko ng isang nanay. Pagmamakaawa ni Shana, kasabay ang pagtulo ng mga luha niya. Malaki ka na, Shana. Gaya ng sabi mo, flight attendant ka na. Kaya kampante ako na kaya mo na ang sarili mo. Nabuhay ka nga ng matagal na wala ako. Kaya kakayanin mo ulit yun. Mas kailangan ako ng mga anak ko ngayon. Kontra ng matanda dahilan para matigilan si Shana at tila bawat salitang maririnig niya galing sa kanyang nanay ay parang matalim na bagay na sinasaksak siya ng paulit-ulit.
Dahil doon ay hindi siya makakilos dahilan para hindi niya kagad nasundan ng nanay niyang nagpatuloy na sa pagtakbo palayo. At nang matauhan siya'y mabilis niya itong hinabol. Ngunit kahit saan niya hanapin ang matanda, ay hindi na niya ito nakita pa. Dahilan para mapaupo na lang si Shana sa sahig dahil tila nawala na siya ng lakas kasabay nito ang kaniyang pag-iyak. Wala na siyang pakialam sa kaniyang paligid, may makapansin man sa kanya o wala. Dahil sa nangyari, hindi nakarating si Shana sa interview. Pagdating niya sa hotel, sinalubong siya ng iritadong si Yoshi. Bakit hindi ka nagpakita sa interview? Alam mo bang napahiya tayo doon? Nagtitimping galit na tanong ni Yoshi. Pasensya na Yoshi, may nangyari kasi. Pagsisimula ni Shana, pero hindi siya pinakinggan ng binata. Anong may nangyari? Alam mo namang pinagsusumikapan ko to, hindi ba? Ang dami nating pinaghirapan, tapos bigla ka na lang mawawala. Tuloy-tuloy na sabi ni Yoshi, hindi mapigilan ang sarili. Napabuntong hininga si Shana. Alam niyang kailangan niyang ipaliwanag ang totoo. Yoshi, sorry talaga. Pero may mahalaga akong dahilan kung bakit hindi ako nakapunta. Ano? Ano pa bang mas mahalaga sa ginagawa natin ngayon? Tanong ni Yoshi at hindi pa rin makapaniwala. Kasi, kaya ako pumayag sa proposal na to. Dahil may iba akong pakay. Gusto kong mahanap ang nanay ko. At kanina, nakita ko na nandito siya sa Vietnam. Pag-amin ni Shana na halos pabulong. Napatigil si Yoshi at tinitigan si Shana. Then, what happened? Sinubukan ko siyang kausapin pero tinaboy na lang niya ako. Sinabi niyang masaya na siya sa bagong pamilya niya at ayaw na niyang sundan ko pa siya. Patuloy ni Shana habang hindi mapigilang tumulo ang mga luha. Imagine, nagpakahirap akong maging flight attendant kasi gusto ko siyang mahanap. Sa kabila ng ginawa niyang pang-iiwan sa akin, hindi ako nagalit sa kanya. Tapos nung makita ko naman siya, ang sakit-sakit na pinagtabuyan niya ako. Patuloy ni Shana at ramdam sa kanyang boses na sobra siyang nasasaktan. Unti-unting nawala ang inis sa mukha ni Yoshi at napalitan ito ng pag-intindi at pagkaawa. Lumapit siya kay Shana at hinawakan ang kanyang mga kamay. I'm sorry, hindi ko alam. Kung alam ko lang hindi sana ako nainis. Sinsero niyang wika. Okay lang Yoshi, hindi ko rin naman inaasahan na ganito ang mangyayari. Sabi ni Shana, pinipilit ngumiti kahit na masakit pa rin ang nangyari. Ano nang plano mo ngayon? Gusto mo bang hanapin natin siya? Madali lang yun, I have connections here. Mapait namang umiling si Shana. Salamat Yoshi pero hindi na. Sapat na siguro yung ginawa ko. Ginawa ko naman ang best ko para hanapin siya eh. Pero pinagtabuyan niya lang ako. Ang mahalaga ay nakita ko na siyang nasa maayos na kalagayan. Sapat na yun sa akin at hindi ko na ipagpipilitan pa ang sarili ko. Sigurado ka? Tanong pa ni Yoshi para kumpirmahin yun at muli namang tumango si Shana. Kung ganun, kailangan nating bumalik sa Pilipinas. Biglang sabi ni Yoshi. Seryoso ang muka. Ngayon na mismo? Bakit? Nagtatakang tanong niya. Mas mabuti sigurong kapag nasa eroplano na tayo tsaka ako nalang sasabihin sa'yo. Nagmamadali silang pumunta sa airport. Nagtataka naman si Shana kung bakit parang madaling-madali si Yoshi dahil halata yun sa bawat kilos niya. Ano bang dahilan? Pansin ko kasing madaling-madali ka. May nangyari ba? Sunod-sunod, natanong ni Shana nang makasakay na sila sa eroplano. Hindi naman nagsalita si Yoshi. Kinuha niya lang ang kanyang phone. Pagkatapos, ay inabot niya ito kay Shana. At pinanood niya ang isang video ni Britney. Nagtataka si Shana kung ano ang laman ng video, kaya nagsimula na siyang panoorin ito. Doon, ay napanood niya ang isang interview ni Britney kung saan inamin ito na peke lang ang proposal ni Yoshi sa kanya. Hindi naman talaga totoo ang proposal ni Yoshi. Niloloko lang nila tayo. It was all a publicity stunt. Sabi ni Britney sa video. Kinabahan si Shana at hindi mapigilan ang pagbilis ng tibok ng kaniyang puso. Anong mangyayari sa atin nito? Anong gagawin natin? Tanong ni Shana. Halos pabulong na lang yon para walang makarinig sa kanya.
Hindi tumugon si Yoshi kaagad. Tumingin muna siya sa social media at nakita niya ang trending silang dalawa ngayon. Puno ng iba't ibang opinyon ng mga tao. May mga naniniwala at meron ding nagdududa. I don't know, Yoshi. I'm scared. Paano kung mawalan ako ng trabaho dahil dito? Paano kung hindi na ako respetuhin ng mga tao? Sunod-sunod na tanong ni Shana. Hinawakan ni Yoshi ng mahigpit ang kamay ni Shana at tinitigan siya ng seryoso. Shana, walang mangyayari sa'yo. I promise. I'll handle this all by myself. I'll make sure na safe ka. Paninigurado ni Yoshi. Pwede bang doon ako umuwi sa kondo? For sure, nag-aalala sa akin ng kaibigan ko nito. At isa pa, wala namang nakakaalam na doon ako nakatira. Napaisip naman si Yoshi sandali dahil nag-aalala siya para kay Shana. Hanggang sa tumango na lang siya. Sige, ipapasundo na lang kita sa isang kaibigan ko sa airport just to make sure na makakarating ka sa kondo niyo ng safe. Desisyon niya na bahagya namang ngumiti si Shana kahit napipilitan. Sure ka bang kaya mo na itong mag-isa? We can face it together, Yoshi. Nag-aalala ang tanong niya para dito. No, I don't want you to get hurt. Ako ang may kasalanan kung bakit ka nadami dito. I'll fix this. Tugon ni Yoshi. Determinadong protektahan si Shana. Huminga ng malalim si Shana at tumango. Bagamat ang kabay hindi pa rin mawala, alam niyang hindi basta-basta ang problemang kakaharapin nila. Pero naramdaman niya ang sincerity ni Yoshi sa kaniyang mga salita. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nandoon pa rin ang tiwala niya sa binata. Pagkatapos mag-usap ni Yoshi at Shana, naisipan ni Yoshi na tawagan si Britney. Nang sagutin nito ang tawag, hindi na nag-aksaya ng oras si Yoshi. Britney, bakit mo ginawa yun? Tanong niya na ang tinutukoy ay ang tungkol sa interview. Puno ng galit at pagkadismaya ang boses niya. Narinig ni Shana ang pagsinghap ni Britney sa kabilang linya bago ito sumagot. Inggit ako, Yoshi. Hindi pwedeng ikaw lang ang makikinabang sa planong to. Sa simula pa lang, ako nang nakaisip ng lahat. Pero ikaw lang ang sumikat. Parang kanito. Inggit? Britney, hindi mo ba naisip kung gaano kalaki ang epekto ng ginawa mo? Paano na si Shana? Hindi lang akong apektado dito, pati siya. Pilit na bulong ni Yoshi para hindi gumawa ng eksena dito. I don't care about that girl. Sino ba yan? Bigla nga lang siyang sumingit sa eksena eh. At isa pa, gusto kita, Yoshi. Kaya masakit para sa akin na makita ka nagpapanggap na may iba. Pag-amin ni Britney na may halong pangihinanakit sa boses. Natigilan si Yoshi sa kaniyang narinig. Kung gusto mo pala ako, sana hindi mo ginawa yun. Sana hindi mo sinira ang lahat ng pinaghirapan natin. Katwiran ni Yoshi. Walang maisagot si Britney. Sa kaniyang katahimikan, naramdaman ni Yoshi ang bigat ng kanilang sitwasyon. Tapos ng pagkakaibigan natin, Britney. Pagtatapos ni Yoshi bago pinatay ang tawag. Matapos ang tawag, huminga ng malalim si Yoshi at tiningnan si Shana. Hindi ko na lamang susunod na mangyayari after this. Pero tandaan mo, I'm here for you. Tumango si Shana kahit na puno pa rin ng kaba at takot. Salamat, Yoshi. Pagdating nila sa Pilipinas, safe namang nakauwi si Shana sa kondo nila. Sinigurado ni Yoshi na hindi siya susundan ng paparazzi o mga fans na nag-aabang ng balita. Sa kabilang banda, si Yoshi ay nagkulong sa penthouse niya. Iniwasan niya ang lahat ng uri ng komunikasyon. Hindi siya sumagot sa anumang tanong ng media at hindi rin naglabas ng anumang pahayag tungkol sa issue. Hindi rin siya nagbukas ng social media upang hindi na makabasa ng masasakit na salita mula sa mga fans at bashers. Sa loob ng ilang araw, nanatili si Yoshi sa kanyang penthouse kung saan safe at malayo sa lahat. Hindi na rin sila nagkita ni Shana dahil natatakot siya na baka ikapahamak pa yun ni Shana. Ayaw niyang mangyari yon sa babaeng minamahal niya. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi mawala sa isip niya si Shana. Isang gabi habang nagmumuni-muni sa kanyang silid, tinitingnan ni Yoshi ang isang larawan nila ni Shana na magkasama sa Brooklyn Bridge nung nasa New York sila. Habang nakatingin sa larawan, hindi niya napigilang kausapin ito. Alam kong mahirap ang sitwasyon natin ngayon. Panimula ni Yoshi. Malungkot ang kanyang boses. Pero hindi kita kayang ilagay sa panganib. Kaya kailangan kong
Lumayo muna siya na. Huminga siya ng malalim at muling tinitigan ang larawan. Hindi ko rin nakalaing darating ang araw na aaminin ko to. Pero mahal na kita. Habang patuloy siyang nakatingin sa larawan, naramdaman niyang bigat ng kaniyang desisyon. Gusto kong protektahan ka. Kahit na ibig sabihin nito ay kailangan kong hindi ka muna kausapin o kahit hindi kita makita. Maya-maya'y bumuntong hininga si Yoshi at inilapag ang phone niya sa kama. Alam niyang kailangan niyang harapin ang sitwasyon. Ngunit sa ngayon, mas mahalaga sa kaniyang kaligtasan ni Shana kaysa sa sariling kaligayahan. Isang araw hindi na matiis ni Yoshi ang pangungulila kay Shana. Desidido siyang puntahan ito. Kaya nagbalot siya ng husto sa katawan at nagsuot pa siya ng shades at sombrero para hindi siya makilala ng mga tao. Nang makarating siya sa labas ng kondo nila Shana, nagulat siya nang makita itong pinagtutulungan ng mga fans niya. Binabato ng mga ito si Shana ng kung ano-ano at pinaparatangan ng iba't ibang kasinungalingan. Huwag na huwag niyo siyang sasaktan! Sigaw ni Yoshi habang tumatakbo papunta kay Shana. Tama na! Tama na yan! Agad na humarap ang mga fans kay Yoshi. Nagulat ang mga ito sa kaniyang pagdating. Yoshi, anong ginagawa mo rito? Tanong ng isa sa kanila. Hindi mo ba alam kung anong ginawa ng babaeng yan? Niloko niya tayo. Bad influence siya sa'yo. Dagdag pa ng isa. Sabihin mo Yoshi, niloko at ginamit ka lang ng babaeng to para sumikat din siya, hindi ba? Hirit pa ng isa. Huminga ng malalim si Yoshi at humarap sa mga fans. Walang kasalanan dito si Shana at mali ang mga paratang ninyo sa kanya. Kung magagalit kayo, sa akin lang dapat yon. Oo, totoo, niloko namin kayo. Ang proposal, ang lahat ng yun peke. Pag-amin niya. Pero hindi kasalanan ni Shana ang lahat ng ito. Ako ang may kasalanan. Ako ang nag-udyok sa kanya. Nakonsensya si Shana matapos siyang pagtakpan ni Yoshi. Alam ni Shana sa sariling may kasalanan din siya. Dahil sana kung hindi siya nag-yes noon sa proposal, baka hindi pa umabot sa ganito. At sa totoo lang, sa mga panahong nagdaan, na-realize ko na mahal ko na siya. Nagulat ang mga fans sa kaniyang sinabi. Ano? Totoo ba yan, Yoshi? Tanong ng isang fan na hindi makapaniwala. Maging si Shana ay nabigla rin sa sinabi ng binata, kaya napakurap-kurap siya rito. Oo, totoo yun. Mahal ko si Shana. Seryosong sabi ni Yoshi habang hinahawakan ang kamay ni Shana. Kaya pakiusap, tigilan niyo na to. Huwag niyo siyang saktan. Huwag niyo nang saktan ng babaeng mahal ko. Sinsero niyang pakiusap. Nagsimula ng huminahon ng mga fans. Kung mahal mo siya, Yoshi, susuportahan ka namin. Sabi ng isang fan na tila nahimasmasa na. Pero sana, maging totoo na kayo sa amin mula ngayon. Sunod-sunod namang tumango si Yoshi. Salamat. Pangako magiging totoo kami mula ngayon. Basta pakiusap ko lang sa inyo. Patawarin niyo kami sa lahat ng nangyari. Pagkatapos magpaliwanag ni Yoshi sa mga fans at humingi ng tawad, bigla na lang siyang lumuhod sa harap ni Shana. Kitang-kitang determinasyon sa kaniyang mga mata habang binubuksan ng isang maliit na kahon. Lumitaw doon ang isang napakagandang singsing. Shana. Banggit ni Yoshi sa pangalan nito, puno ng emosyon. Sa lahat ng nangyari, may isang bagay akong natutunan. Yun ay, ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Ikaw ang nagpapasaya sa akin at hindi ko kayang mawala ka. Pwede ba tayong magsimula muli? Nang totoo na at walang alinlangan. Hindi kaagad nakapagsalita si Shana sa kaniyang mga narinig dahil hindi niya ito inaasahan sa ganitong pagkakataon. Napaiyak pa si Shana sa narinig at dahan-dahan niyang tinulungan si Yoshi na tumayo. Yoshi, sa lahat ng pinagdaanan natin, ikaw rin ang natutunan kong mahalin. Gusto ko ring makasama ka nang walang pagsisinungaling at hindi kailangang magpanggap. Buong puso niyang tugon. Nagpalakpakan at nagsigawan ng mga fans, tuwang-tuwa sa kanilang narinig. Sa wakas, ang pagmamahala nila Yoshi at Shana ay totoo na at handa na silang harapin ang kanilang kinabukasan
ng magkasama, tapat at hindi kailangang magpanggap. Habang magkayakap sila, ramdam ni Shana ang init at pagmamahal mula kay Yoshi. Hindi ko akalain na aabot tayo sa puntong ito. Bulong ni Shana habang lumuluha pa rin. Nandito na tayo, Shana, at hindi ko nahahayaan pang mawala ka sa akin. Sagot ni Yoshi habang hinihigpitan ng yakap kay Shana. Masayang-masaya ang mga fans sa paligid nila at ang eksenang yun ay naging simbolo ng kanilang tunay na pagmamahalan. Ang bawat tao ay nagsimulang magpicture. Kinukunan ang bawat sandali ng proposal ni Yoshi. Isusuot mo ba yung singsing sa akin o hindi? Parang ayaw mo yata ah. Puna ni Shana nang kumawala na siya sa pagkakayakap. Natawa naman ang mga tao dahil sa biro niya. Maging si Yoshi ay napatawa na lang din. Sorry na. Nadala lang ng emosyon eh. Katwiran niya at tinulungan na siya ni Shana na isuot ang singsing. Panakaw namang nagbigay si Yoshi ng matamis na halik sa labi ni Shana dahilan para tuksuhin sila ng mga tao. Pinapangako ko na magsisimula tayo ulit, Shana. Sa pagkakataong ito, walang kasinungalingan, walang pagtatago. Tayo lang at ang pagmamahala natin. Sabi ni Yoshi habang nakatitig sa mga mata ng babaeng pinakamamahal niya. Oo, Yoshi. Magsimula tayo ulit. Tugon ni Shana habang niyayakap muli si Yoshi. Mahal na mahal kita, Shana. Para sa'yo, handa akong isakripisyo ang kasikatan ko. Makasama ka lang habang buhay. Buong puso rin nabulong ni Yoshi dahilan para unti-unting mapangiti si Shana kasabay ang pagtulo ng kanyang luha dahil sa labis na kasiyahan. At sa gitna ng masayang palakpakan at sigawan ng mga tao sa paligid, nahanap na rin nila Yoshi at Shana ang kanilang kaligayahan. Handa na nilang harapin ang kanilang hinaharap na magkasama, puno ng pagmamahal at tiwala sa isa't isa. Sa isang tahimik at maalinsangang hapon, naglalakad si Shana sa kanilang bagong bahay habang hinahaplos ang kanyang lumalaking tiyan. Isang taon na rin mula nang magsama sila ni Yoshi. Ang kanilang naging kasal din ay simple pero puno ng pagmamahalan at kasiyahan. At ngayon ay masaya silang naghihintay sa kanilang unang anak. Pumasok si Yoshi mula sa likuran. May daladalang tray na puno ng masustansyang pagkain at prutas. Para sa pinakamaganda at pinakamamahal kong asawa, sabi niya habang iniaabot ang tray kay Shana. Salamat, Yoshi. Sagot ni Shana sabay bigay ng matamis na ngiti sa kaniyang asawa. Umupo siya sa sofa at si Yoshi naman ay lumuhod sa harap niya habang hinahaplos nito ang kaniyang tiyan. Hi baby, kumusta ka dyan sa tummy ni mommy? Bulong ni Yoshi habang hinahalikan ang tiyan ni Shana. Sana hindi mo pahirapan si mommy ha. Alam mo bang, napakaswerte mo kasi napakaganda at maalaga ng mami mo. Natawa naman si Shana sa sinabi ni Yoshi. Napakabolero talaga ni daddy no, baby? Pagkausap ni Shana sa kaniyang tiyan. Nagsasabi lang ng totoo si daddy, baby. Huwag kang makinig kay mami. Sagot ni Yoshi habang patuloy na hinahaplos ang tiyan ng kaniyang asawa. Araw-araw, pinapangako ko sa iyo, baby, na gagawin ko ang lahat para maging masaya at ligtas kayo ng mami mo. Hindi kita pababayaan at laging nandito ako para sa inyo. Kilig na kilig si Shana habang pinagmamasdan at pinapakinggan ang kaniyang asawa. Thank you, Daddy. Alam kong magiging mabuti kang ama. Sagot ni Shana habang pinupunasan ang luha sa kaniyang mga mata. Tayong dalawa, gagawin nating masaya at puno ng pagmamahal ang pamilyang ito. Ani Yoshi. Magkasama nilang nilasapang tahimik at masayang sandaling yon na puno ng pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Matapos ang nakakakilig na sandaling yon, nagpatuloy ang kanilang mga araw na masaya at mapayapang buhay. May mga pagkakataon din na habang nagkukwentuhan si Yoshi at Shana tungkol sa mga plano nila para sa kanilang anak, ang bawat sulok ng kanilang bahay ay napupuno ng kanilang pananabik. Si Yoshi, bagamat abala pa rin sa kanyang trabaho, palagi niyang sinisiguro na may oras siya para kay Shana. Madalas silang maglakad-lakad sa parke. Nagpipiknik sa ilalim ng mga puno at pinag-uusapan ang mga pangarap nila para sa kanilang pamilya. Tuwing gabi bago matulog, laging kinakausap ni Yoshi ang kanilang baby sa tiyan ni Shana. Pinapangakuan ito ng magagandang bagay
Habang lumilipas pa ang mga araw ay mas doble ang pag-aalaga niya kay Shana upang hindi siya masyadong mahirapan sa pagbubuntis. Sa bawat araw na lumilipas lalong tumitibay ang kanilang relasyon at mas nagiging handa sila para sa pagdating ng kanilang munting anghel. At sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, natutunan nilang pahalagahan ang bawat sandali na ang pinakamahalaga sa lahat ay yung pagkakaroon ng isang masayang pamilya na puno ng pagmamahal at suporta. Ang kwento ni Yoshi at Shana ay nagsisilbing paalala na ang paghahangad ng sobra-sobrang kasikatan ay may kaakibat na panganib at sakripisyo. Sa kanilang paglalakbay, nakita nilang madilim na bahagi ng buhay. Ang mga kasinungalingan, pagkukunwari, at mga pagsubok na dulot ng mga intriga at pagsubaybay ng publiko. Ang mga hakbang na ginawa nila upang mapanatili ang kasikatan ay nagdala ng pansamantalang kaligayahan, ngunit nagdulot ng kapahamakan. Sa huli, ang kanilang pagmamahalan ay mas nagkakulay ng mas pinili nilang harapin ang katotohanan. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.